Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Mga driver ng AUV at SUV na tila nagkakarerahan sa National Highway, pinagpapaliwanag ng LTO. Pulisya naka-full alert na para sa May 12 National Midterm Elections. Pag-ulan ng yelo, naranasan sa ilang bayan sa Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, 4 na araw na lamang eleksyon 2025 na. Kaya naman naka-full alert ang buong hanay ng pulisya para magbantay sa seguridad sa darating na halalan. Sa Lunes, May 12, gaganapin ang National Midterm Elections at libo-libong mga pulis ang nakadeploy sa iba't ibang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kaugnay niya nakatutok live si Roland Umangay. Roland? Chris, handang-handa na ang buong pwersa ng kapulisan sa North at Central Luzon para sa eleksyon sa May 12. Ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting handang-handa na rin, kasama ang hindi bababa sa 6,000 volunteers na magbabantay sa mga polling precinct. Naka-full alert na ang Police Regional Office 1 para sa 2025 midterm elections. Nasa 9,339 na pulis ang nakadeploy sa iba't ibang lugar, habang 5,400 na pulis ang nagbabantay sa mga voting center. Ang paghahanda po ng Police Regional Office 1 ay masasabi nating handang-handa na. Kasi nakakasa na lahat itong ating mga deployment ng ating personnel. Patuloy ang monitoring ng Pro 1 sa mga nakadeploy na pulis sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kami naman po sa Police Regional Office 1 ay 24/7 na magbibigay sa inyo ng serbisyo. Sa Dagupan City, naka-alerto na rin ng mga pulis para matiyak ang seguridad ng mga ACM sa voting centers. So ayun po, 24/7 po ang kanilang pagbabantay sa eskwelahan at ini-ensure po nila ang safety at security ng paraphernalia or yung mga ACM machines po natin. Ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV nakahanda na rin para gampanan ang pagiging Citizens Election Arm. So lagi naming sinasabi sa aming mga volunteers, no, bago pa man din ho sumabak sa anumang hong trabaho sa pagiging volunteer ay magdasal, no. Samantala, mahigit 12,000 pulis ang nakadeploy sa Gitnang Luzon para sa darating na eleksyon. Ayon sa Police Regional Office 3, mahigpit ang kanilang koordinasyon sa COMELEC, AFP at iba pang ahensya para matiyak ang maayos at mabilis na pagtugon sa anumang insidente sa May 12 elections. Ayon sa PRO1, isang election-related incident, ito ay verified ang kanilang naitala simula nang mag-umpisa ang election period. Magtatayo naman sila ng mga assistance center o yung mga action desk para mas madaling mai-report ang mga anumang insidente na may kinalaman sa eleksyon. Chris? Maraming salamat, Roland Umangay. Samantala, karagdagang 66 na mga sundalo mula sa 70th Infantry Battalion ng 7th Infantry Division ng Philippine Army ang idineploy sa iba't ibang bayan at lungsod sa Nueva Ecija upang magbantay sa eleksyon. Ayon kay Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Ferdinand Hermino, malaking tulong sa PNP ang augmentation force ng mga sundalo para mas lalo pang mapahigpit ang seguridad sa 2025 midterm elections. Pinaalalahanan ng mga pulis at sundalo na panatilihin ang pagiging non-partisan at tapat sa tungkulin upang makamit ang malinis, payapa at maayos na eleksyon. Naging issue ang overvoting sa ilang balota na ginamit sa final testing and sealing sa loob ng 3 presinto bilang bahagi ng mock testing at voting para sa eleksyon sa District 2 ng Kawayan City sa Isabela kahapon. Wala namang nagkaaberya sa mga automated counting machines pero may mga invalidated na balota dahil sa overvoting ng mga kandidato sa ilang mga posisyon. Minor lamang daw ito ayon sa COMELEC pero naghanda pa rin ang pamunuan ng mga standby na ACMs bilang contingency units kung sakaling magkaproblema sa mismong araw ng eleksyon. Procedure ng how to open the
ACM, may 10 naman na mga volunteers na nag-vote. Smooth naman yung nila ng mga balota. Nakita naman yung receipt. Pag-i-issue ng voter certification pansamantalang sinuspinde ng COMELEC ilang araw bago ang eleksyon. Balitang hatid ni Jasmine Gabriel Galban. Simula kahapon, May 7 hanggang sa May 19, pansamantalang suspendido ang pag-issue ng COMELEC ng voter certification. Para to give us election officers or Office of the Election Officers ample time or sufficient time to prepare for the coming elections. Dismayado ang ilang residente na nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng COMELEC para kumuha ng voter certification. Voter certification kasing hinihingi kung walang valid ID sa ilang transaksyon, gaya sa mga money remittance center. Sana raw ay mayroong kahit isang empleyado ng COMELEC na nakatutok sa pag-issue ng voter certification. Dapat hindi nila suspendiin para siyempre kawawa naman yung ng kwan. Dapat bigyan nila ng oras. Maglalabas sana ngayong linggo ng motorsiklo si Israel mula sa Mangaldan, Pangasinan. Dahil wala siyang valid ID, voter certification din ang requirement na pinapasumiti sa kanya. At dahil hindi siya nakakuha ng voter certification, ay ipagpapaliban na lang daw muna niya ang pagbili ng motorsiklo. PhilHealth. Hindi pwede. Secondary lang yun. Paano yan, sir? Anong gagawin niyo? Hihintay na lang yung statement? Oo, hintayin ko na lang. Sa inilabas na abiso ng COMELEC sa May 20 na ipagpapatuloy ang issuance ng voter certification sa iba't ibang panig ng bansa. Paliwanag ng COMELEC, pansamantalang sinuspindi ang issuance ng voter certification para mabigyan ng panahon na makapag-concentrate ang mga election officers sa kanilang tungkulin sa May 12 elections. Ito'y para matiyak ang tagumpay, payapa at maayos na eleksyon. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pag-ulan ng yelo, naranasan sa ilang bayan sa Pangasinan. Silipin sa report. Nakaranas ng hailstorm o pag-ulan ng yelo sa Barangay Dulag, Lingayen, Pangasinan. Kuha sa video ang maliliit na piraso ng yelo na sinlaki ng butil ng mais. Ikinagulat ito ng ilang residente. Ganito rin ang naranasan sa ilang lugar sa lalawigan. Ayon sa Pag-asa, normal lamang ito tuwing may thunderstorm. Yes sir, kasi malapit na tayo ng transition. Normal po yan, lalo-lalo pag may malinsangan ng panahon natin, normal yan. Tumagal ng higit 5 minuto ang hailstorm. Ang pag-ulan ng yelo, posible pa raw maulit dahil nakararanas pa rin ang Pangasinan ng mainit na temperatura. May mga nabubuong towering clouds at mababang pressure. Chunk of ice na pababa. Malaki yan, pero pagdating doon kasi habang bumababa, nalulusaw din siya kasi may sumasalubong na mainit. Bukod sa hailstorm, posible ring magkaroon ng mga malalakas na pagkulog, pagkidlat at buhawi sa ganitong panahon. Paalala ng Pag-asa, iwasang lumabas tuwing may thunderstorm. Nandyan yung hailstorm, nandyan yung buhawi, nandyan yung ipo-ipo. Yan yung produce o yung epekto ng thunderstorm. Maraming nagagawa yung thunderstorm o nabibigay ng epekto o hazard dito sa ibabaw ng kalupaan natin. Kasama si Jing Dakanay, Roland Umangay, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na rin yung low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, tuluyan na itong nawala ngayong Huwebes ng hapon. Sa ngayon, wala pang namamataang bagong LPA. Pero patuloy ang pag-iral ng easterlies na magdadala pa rin ng mainit at maalinsangang panahon. Pwede rin itong magdulot ng thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, malawakang ulan ang mararanasan sa halos buong Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Humaharurot ang silver na AUV na yan sa National Highway sa Kawayan, Isabela. Nahuli pa itong nagbuga ng itim na usok.
Mula sa Land Transportation Office, ang video nakuha sa rearview camera ng kapatintero nitong puting SUV. Makikita naman sa dashcam video ang AUV ang pagsingit ng SUV sa ibang motorista. Inisyuhan na ng LTO ang parehong driver ng show cause order para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat sampahan ng reklamong reckless driving. Sakaling mapatunayang may paglabag, pwedeng suspindihin o kansilahin ang kanilang lisensya. Wala pang pahayag ang dalawa. Hanggang 10 pisong pagbaba sa presyo ng kada kilo ng bigas, nararanasan sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Sundan sa report. Sa ilang taong pagbebenta ng bigas ni Sarah May, sanay na raw siya sa pabago-bagong presyo nito. Sa mga nakalipas na araw kasi, bumaba ang presyo ng bigas sa mga palengke sa Dagupan City. Nasa 5 hanggang 10 piso ang ibinaba ng presyo sa bawat kilo ng well-milled rice. Mababa na po, marami na pong mababa. Hindi katulad dati na ngayon, so marami nang mababang bigas. Tapos magagandang klase na po. Bagamat bumaba ang presyo ng bigas, kakaunti naman daw ang bumibili nito. 10 hanggang 20 sako lang ang kanilang nabebenta kada araw. Depende po sa panahon. Meron kasi yung medyo mahina kasi maraming ayuda. Meron din po yung malakas. 32 pesos per kilo ang pinakamababang presyo, habang nasa 56 pesos per kilo ang pinakamataas na local commercial rice. Malaking tulong naman ito sa mga consumer. Ganda ngayon ang presyo ng bigas kasi maraming lalong-lalo na yung maraming anak. Dati may mga bumibili ng 2 kilo, ngayon nakaka5 kilo na sila. Ganun. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, magtatagal pa ang mababang presyo ng mga bigas sa mga palengke. Dapat continuous naman yan dahil mababa naman yung presyo ng farm gate. Automatic mababa yung presyo dapat ng retail price. Kasama si Jing Dakanay, Roland Umangay, One North, Central Luzon. Mga jeepney drivers sa Pangasinan, prioridad ang pagboto sa araw ng eleksyon. Tutukan sa report. Maagang babiyahe sa Lunes, May 12, araw ng eleksyon, ang jeepney driver na si Mang Felix Quinto mula sa Mangaldan, Pangasinan. Tiyak daw na maraming pasahero sa nasabing araw. Pero kahit daw namamasada, buboto pa rin daw si Mang Felix. Maaga na lang daw siyang gagarahe para makapunta sa polling precinct. Baga alas 3, gagarahe na. Okay. Tapos bubuto para sabay pa uwi na. Oo. Ayon sa One Pangasinan Transport Federation, isa sa mga tinalakay sa kanilang meeting ngayong araw ay ang katiyakan na sapat ang bilang ng mga pampublikong jeep na babiyahe sa araw ng eleksyon. Ito raw ang kanilang commitment sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Pag-usapan namin yan, yung sinasabi mong election day na dapat babiyahe yung mga kasama namin sa transport sector. Nakausap na raw ng One Pangasinan Transport Federation ang mga miyembro nito. Scheduling ang gagawin nila para matiyak na hindi magkakaproblema sa bilang ng jeep na babiyahe. Bukod sa traditional jeepney, tiniyak din ng Alliance of Modernized Transport Cooperatives and Corporations sa Dagupan City na 100% ding babiyahe ang mga modernized jeepney drivers sa araw ng eleksyon. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Formal lang binuksan ang slaughterhouse ng Kalasyaw, Pangasinan. Dry run, isinagawa. May ulat, CJ Turida. Formal lang binuksan ang Kalasyaw Slaughterhouse na matatagpuan sa Barangay Mancup. Kumpleto at moderno sa gamit at nagkaroon na rin ng dry run kung saan pwedeng kumatay ng baka, kalabaw, baboy at kambing. Within this month po is mag-start na din po ang operation na po nito na kung saan po in-invite po namin ang mga ibang bayan at iba pa pong mga probinsya na pwede po sila po ditong magkatay dahil ang Kalasyaw Slaughterhouse ay AA standard po na accredited po ng NMIS. Mahigpit na babantayan ng mga otoridad ang mga nagkakatay ng hayop na hindi dinadala sa slaughterhouse. Ikinukonsiderang hot meat at may karampatang parusa mga meat vendor na mahuhuling nagkakatay sa kanilang bakuran. Under the law po, bawal po ang pagkatay po sa ating mga bahay-bahay. Hindi din po natin ng malinis na slaughterhouse para po mas ma-ensure po natin ang malinis, ligtas at wholesome na meat na mapapakain po natin sa ating hapagkainan. Sa ngayon, wala pang pinal na presyo para sa pagkatay ng mga hayop. Hindi naman magtataas ng presyo mga goat vendor kung sakaling maging operational na ang slaughterhouse. Haka-haka lang is 200 per head. Humingi kami ng sana kung pwede, i-decrease nila yung 200, babaan ng konti kasi masyadong mataas na yun.
Kasi minsan sa isang kambing, kumikita lang kami is 300, 350, ganun. Pinag-aralan pa po namin kung need po namin ng dialogue sa ating mga meat vendors para naman po mas magkaroon po tayo ng magandang pag-uusap po sa kanila. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Kasama ang mga bagong maghahatid ng big time papremyo na sina Kuya Kim at Mikey Quintos. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng maagang pamasko. Over 11 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ay nagsimula na noong May 3 at magtatagal hanggang July 11, 2025. Pwedeng maghulog ng entries sa mahigit 1,000 participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o bubisita sa microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Naaresto na ang isa sa mga pangunahing sospek sa pamamaril sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa bahagi ng Barangay San Juan, Nepomuceno, Guagua, Pampanga, gabi noong linggo. Kinilala ang sospek na si Ahmad, 42 anyos, residente ng Barangay San Rafael, Guagua, Pampanga. Naaresto siya sa operasyon ng otoridad noong May 6, bandang alas 12 ng tanghali. Ayon kay Police Colonel J. Dimaandal, Direktor ng Pampanga Police, may kaugnayan sa transaksyon ng iligal na droga ang mga sangkot sa krimen. Nakumpiska mula sa sospek ang isang caliber 45 pistol, mga bala, magazine at granada. Patuloy ang investigasyon para matukoy at maaresto ang isa pang sospek na sangkot din sa krimen. Orientation sa mga bobotong PDL sa Dagupan City, isinagawa ng COMELEC. Tutukan sa report. Puspusan ang ginagawang paghahanda ng COMELEC 4 na araw bago ang May 12 midterm elections. Kaninang umaga, nagkaroon ng orientation sa mga gurong magsisilbing electoral board. Nasa 429 ang bobotong persons deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Dagupan. Basically, 98% ready na tayo. Today, magsasagawa tayo ng orientation and briefing para doon sa mga teachers na naka-assign dito sa facility sa BJMP. Wala namang naging aberya sa final testing and sealing ng mga automated counting machine. Kaya tiwala ang COMELEC na walang magiging problema sa araw ng eleksyon. Nasa 163 ACM ang gagamitin sa 30 voting centers sa lungsod. Samantala, nagpaalala ang COMELEC kaugnay ng ipapatupad na liquor ban mula May 11 hanggang sa araw ng eleksyon. Bawal ho tayong magtinda at bumili ng kahit anong alcoholic beverages from May 11 to May 12. So, iikot po ang ating mga kapulisan para po i-ensure natin na implemented po to, full implementation po ng liquor ban po. Sa ngayon, wala pang naitatalang vote buying at election-related incident sa lungsod. May paalala naman ng COMELEC sa mga tumatakbong kandidato, maging sa kanilang mga supporter. Nakikiusap tayo sa ating mga kandidato, pati sa mga supporters, including campaign personnel na maging mahinahon. So let's focus doon sa programa, sa advocacy na gusto nating ilatag. Kasama si Jing Dakanay, Roland Umangay, One North, Central Luzon.
Aabot sa 1.5 million pesos na halaga ng iligal na pataba ang nasamsa mula sa 3 katao sa Barangay 2, Enrile, Cagayan noong Lunes. Sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Group Cagayan Valley, nadakip ang 3 katao at ikinulong sa pagbebenta ng mga naturang iligal na pataba. Nakumpiska sa operasyon ang 12 kahon na naglalaman ng 6 na galon ng bio-organic liquid fertilizer na tinatayang nagkakahalaga ng 135,000 pesos. 3 kahon na naglalaman ng 24 na piraso ng tigi 1 litro ng parehong produkto, isang cellphone, isang pick-up at ang ginamit na buy-bus money na 101,000 pesos. Sa kabuuan, aabot sa mahigit sa 1.5 billion pesos ang halaga ng mga nakumpiskang illegal liquid fertilizer. Nabatid na hindi rehistrado sa Fertilizer and Pesticide Authority ang mga nasabing pataba. Wala pang pahayag ang mga nahuling suspect. Ilang alternate routes sa Mangaldan, Pangasinan pansamantalang isinara dahil sa road rehabilitation. Sundan sa report. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Stayo Street at P.D. Guzman Street sa Mangaldan, Pangasinan. Nagsisilbing alternate route ng mga pribadong sasakyan ng 2 kalsada. Pero dahil sa road rehabilitation, minabuting padaanin muna sa Preso Street ang mga sasakyan. Marami naman tayong pwedeng lusutan o pwedeng daanan palabas po ng National Highway pa sa Barangay Bari. Nakadivert naman kami sa ibang kalsada. Siyempre, pag alam mo ng sarado, doon ka nadadaan sa may kalsada. Binabantayan ng poso ang mga sasakyan na nakaparada sa gilid ng alternate routes. Ito kasi nagiging problema ngayon ng mga pribadong sasakyan. Nakamonitor naman kami dyan ang Public Order Safety Office as well as the Barangay Security Force o Barangay Gilig and Poblasyon. Kaya't binabantayan natin yan nang sa ganun maayos yung daloy ng trapiko. Sa monitoring ng Public Order and Safety Office ay nabawasan ng 40 hanggang 50% ang traffic congestion sa bayan ng Mangaldan. Kaya naman, pinapayagan na munang padaanin ng mga mini-dump truck sa Rizal Avenue. Ayon sa poso, pahihintulutan ng pagdaan ng mga mini-dump truck sa Rizal Avenue ngayong bakasyon. Pero pagdating ng pasukan sa paaralan, pababalikin din sila sa kanilang dating ruta sa Duyala Road. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Inanunsyo na ng pamunuan ng Philippine Military Academy ang top-performing cadets ng Siklab Laya Class of 2025. Mula sa 266 na kadete na magtatapos ngayong taon, 212 dito ang lalaki at 54 naman ang babae. Top 1 si Cadet First Class Jesse Ticar Jr. mula sa Quezon City. Isa siya sa 4 pa lamang na summa cum laude sa kasaysayan ng PMA. Samantala, top 2 naman si Cadet First Class Murtan Sabala ng Cebu City. Top 3 si Cadet First Class Joan Marie Viray mula sa Pasay City. Top 4 si Cadet First Class Carlo Badjola ng Camarines Sur. At top 5 si Cadet First Class Jetron Giorgio Nazareno ng Oriental Mindoro. Nakuha naman ni Cadet First Class Kobe Joan Paharon ng Negros Oriental ang top 6. Top 7 si Cadet First Class Malvin Brian Dapar ng Bohol. Top 8 si Cadet First Class Elzur Salon mula sa Nueva Vizcaya. Top 9 si Cadet First Class Apriline Magsigay ng Agusan del Sur. At top 10 si Cadet First Class Kristen Kate Senados mula sa Zamboanga, Sibugay. Ma-assign ang mga magsisipagtapos na kadete sa Philippine Army, Philippine Air Force at Philippine Navy. Nagningning ang premiere night ng pelikula ni Sparkle actor Matt Lozano at kapamilya actress Daniela Stranner na The Last Goodbye. Stunning in their matching green outfits sina Matt at Daniela nang humarap sa fans kasama ang kanilang co-stars at direktor na si Noah Tonga. Ang pelikula ay tungkol sa love story nina Xavier at Hart, high school sweethearts na naharap sa tamis at pait ng pag-ibig. Todo support dyan ng Sparkle GMA Artist Center sa panguna ni Senior Talent Manager Tracy Garcia. Present ang Sparkle stars na sina Mikey Quintos, Anton Binzon, Aya Domingo, Aidan Veneracion, Chef Jose Sarsola at Cloud 7.
members na sina Johan, Cairo at Egypt. Sugod na sa mga sinehan dahil showing na ang The Last Goodbye. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.